Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat, mga kachokaran. Ito po ang araw na nagpunta ako sa Diocesan Shrine and Parish of the Immaculate Conception dito sa Malabon upang magkasikaso ng aking mga requirements sa aking papasokang bagong mission. Nandito po tayo ngayon yan. Bukod sa letter of intent na dapat kong pong ipasa, ay kumuha rin po ako ng Certificate of Marriage para maipasa rin po sa aking papasukan nga pong mission. Kung ano po iyon, mapapanood niyo po dito sa ating video. Dapat yung ano, hindi ako nag-ano. So yun mga kachokaran, dito po tayo simba ng Santa Cruz Parish. Si Ate Luby Bautista, hello. Naka-live po tayo ngayon sa CNN. Charot. Si Kuya Proy, si Brother Proylan. Ayan. Kung nagtataka kayo mga kachokaran, ako po'y nandito sa simbahan. Ito po ang bago nating mission. Ako po'y babalik bilang magsaserve po muli tayo sa simbahan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan ng Santa Cruz. Ayan. Kaya ngayon po ay screening ng ating pagiging lector. Yun nga po pala, dati po akong lector, ngayon ay babalik naman po ako. Right? Ayun mga kachokaran, bali hindi po ganun kadaling bumalik sa pagiging hindi po ganun kasimple pala, kasi may pinagdadaanan yung bali may imo-monitor kanila bago ka maging ganap na Ministry of Lector and Commentator. Yun po. Alam niyo naman yung Lector and Commentator, yun po yung nagbabasa ng salita ng Diyos sa misa. And then, yun nga po, itong araw na ito, kumbaga hindi ko na po na-vlog yung dati. Kumbaga nagkaroon na kami ng meeting, nahihiya pa po kasi ako dahil baka hindi ko pa po sila ka-close. Yung iba po pala. So, bali, ngayon po ay screening. I-screen po ako ng screening committee na si Ate Luby at si Brother Proylan. So, yan po. Hinihintay lang po. Babasahin po nila ako. Susubukan ko okay yung aking pagbabasa. Thank you, Lord. Ngayon, papracticein din ako kung paano yung pagpunta doon sa altar. Kung paano yung pagbaw. Yan, kung paano po luluhod, kung paano yuyuko, at kung paano maglalakad papunta nga po sa altar. Tuturuan po nila ako, kumbaga practice po ito, pati nga po yung pagbabasa. Tagal na rin po na kasi natin na hindi tayo nakakapagbasa, as in taon na po talaga. Matagal na namin pinag-usapan ng aking misis na si Gaily ang pagbabalik ko bilang server sa aming simbahan. Isa rin po sa mga taong nag-aya sa akin ay ang aking ninang na si Ate Flory, si Ate Luby, ganun din po si Ate Gigi. Sila po ang mga nagpursige sa akin na bumalik sa paglilingkod sa Diyos. Bali dito nung po. Oo, dyan. Kung saan yung pinaka-unang sakristan. Right pa ka dito, practice na natin. sige po. Dito ka na lang, kasi nakalimutan na rin yung mga reviews ko. Kasi pag naka-first mo na dito, sabay-sabay dito. Bali kung first reading ka, dito ka na pumunta. Dito ka na dadaan. Pero pagka mga prayer na paper ka, dito ka na naman. Kasi may nakaupo. Parang hindi kayo sa ayun. Sige, isa pa. Bali, tuloy yun. Oo. Kaya tayo klase. Pero magagaling ka talaga doon. Kumbaga, Ayos lang yung lakad dito. Sige. Isa rin to sa paraan
upang magbigay pasasalamat sa buhay, biyaya at pagpapalang laging binibigay sa atin ng Panginoon. Noon pa man pong bata ako, ay naglingkod na rin po ako sa ating simbahan, sa Legion of Mary, bilang sacristan, bilang miyembro ng choir. At yun po, naging lector and commentator na rin po ako, na hinto nga lamang po sa ibang kadahilanan. Pero ngayon nga po, eto tayo at muling magbabalik. Dito ako sa gitna, diba nila? First reading. First reading. Sige, tinan mo. Saka tinan mo. At dahil nga po sa tayo matagal nang hindi muling nakapagbabasa sa simbahan, tayo po ay tinuturuan nila Brother Froy, ni Sister Lubim, ng tamang pagbabasa, tamang formation, tamang pagpila, tamang pagmarcha papuntang altar, upang hindi tayo magkamali sa oras ng misa. At isa rin po ito sa mga rules na dapat na matutunan ng bawat miyembro ng lectors and commentators.
ang kapangyarihan ng mundo. Tatayo lang habang nagbabasa. Basta ano na siya. Sabi ko, magsiupo po lahat. Pagka narinig mo na si Father na mag-pass sa walang hanggan, amen. Yun yung cue. Tapos magsasalta na si commentator. Hindi, sabihin ko, magsiupo po ang lahat. Ay, opo. Tapos, babasahin ko na yung intro. Sige. Pag nagpangko. Pagkabasa na ako, punta ka na dito. Ran, tapos gano'n ka na. Sige. Tunay na naghahari ang diwa ng pagiging kaspalan. Ang panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuglod sa kanyang mga alagad upang magkaisa At dito nga sa po isip ay nagsimula na po ako mag-ensayo kung ano at paano ang tamang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring dinuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaan sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihin po'y Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mausay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sino bang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi ba bigat ang mga utos ng Diyos, pagkos ito'y kagalakan para sa isang taong iniibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos ay tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpakatotoo,
sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Second. Sige, basahin ko yung Basta ka second reading. Sino mang, sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos, ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Juan. Minamahal ko mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos ay tinutupad ang kanilang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarado mo. Kasi wala ko pa sasabihin tayo. Speak pa kayo. Okay na po mga kachokaran. Maraming salamat kay Sister Luby at kay Brother Proy. Yan, sila po ang nagturo sa akin. Kung napanood nyo po, mapapanood nyo po yung pong ating practice at yung pag-observe nila sa akin kung nakakarapat dapat at kung chogi. Abangan nyo ang susunod na vlogger. Thank you po sa Joke! thank you po sa inyo, brother, Thank you din. sister. Okay. Thank you po. Uwi na po kami. Sige, bye-bye. At ito na po ang simula ng aking pagbuli at paglilingkod muli sa ating Panginoon. Papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang pinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ang isang usbong ng sentro at aking iaayos. Ang kukunin mo yung pinakamura ng pinakamataas na sala. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok. Sa pinakamataas na bundok ng Israel upang lumago at mamuwag ang mabuti at maging isang kahangahangang na sentro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makakatitira sa ilalim ito. Ang mga ibon naman ay makakahuhugan sa mga sanang ito. Kung magkakayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na makakaharap ko ang mataas ng kahoy at maitataas ko iyong pababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy
at mapapaliwa iyong tuyong punong kahoy. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y natuloy ko. Ang salita ng Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na langit, purihin ng alam at taas-taasan. Pag-ibig ng oras ay dapat ihayag kung kulang iwayway. Pagsabit ng David, ang katapatan ay ihayag tinaman. Pero kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ng buhay. Parang mga sentro, kahoy sa libano, lalago mainam. Parang punong kahoy na tuon na tanim sa tahanan ng Diyos. Ang banal na templo, ito ay lalago na nalulugod. Totoo kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lugti ang matatag at ang dahon ito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na bato walang bagong lugis. Totoo kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagiging tao at pagdanas ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus. Muli niya tayong inaakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa atin lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal, kaya't hindi niya kinakahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat.